Magandang araw mga idolo. Nagsimula ang kwento sa mga katagang ang taong namumuhay sa langit ay hindi dapat isipin ang mga taong namumuhay sa impyerno. Ngunit papaano naman ang tao na napunta sa impyerno? Isang payat na lalaki ang ating bida na paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang see it to the end habang nakaupo na pinagmamasdan ang system. Nakasulat sa system na see it to the alternate world's end. Ngunit papaano ko naman gagawin yan, wika ng ating bida? At sa ilang segundo lang ay napahiga na lang siya dahil sa kakulangan ng lakas. Habang nakahiga ay naaalala niya ang mga nakaraan. Ang kanyang pangalan ay Shinhyon. Isang masayang gabi kasama ang kanyang pamilya, ngunit sa isang iglap lang ay sinalubong sila ng malaking sasakyan. At pagmulat ng kanyang mata ay napunta siya sa isang kuweba. Maraming taon na rin daw ang lumipas, ngunit ang tanging nakita niya sa loob ng kuweba ay ang libro na may pangalan Heavenly Martial Origin Cultivation Art at ang mensahe na nakasulat na See Things to the End kung nais niya daw umuwi ng bahay. Dahil sa sulat na yun ay napatanong na lang si Shinhyon sa kanyang sarili na kung mamaster niya ba ang lahat ng nakasulat sa libro ay makakauwi na siya sa kanyang magulang. Ngunit sa kanyang pag-iisip ay biglang lumitaw ang system na nagsabing na kumpleto niya na daw ang tutorial. Nang makita niya ito ay napaluha na lang ang ating bida habang sinasabi sa kanyang sarili na makikita niya na daw ang kanyang magulang at ang kanyang kapatid na si Yunsol. Ngunit pagbukas ng pinto ng kuweba ay napaluhod na lang ang ating bida dahil ang lugar kung saan siya naruroon ay hindi Earth kundi ang lugar na tinatawag na Miriam. Ang Miriam ay ang mundo ng martial arts. Sa sobrang galit ng ating bida ay sumigaw siya na sa loob ng 10 taon ay tiniis niya ang kalungkutan para makauwi sa mga mahal niya sa buhay. Ngunit sa kanyang pag-iisa ay biglang may tumawag sa kanya. Paglingon ni Shinhyon ay nakita niya ang isang lalaki na nagsabi na kakaiba raw ang suot ng ating bida. Ang lalaking ito ay may hawak na patalim sabay na sinabi ang mga katagang nagugutom raw ang kanyang pamilya kaya naman kukuha daw siya ng laman mula sa ating bida na kinagulat naman niya. At sa isang iglap lang ay napatay ni Shinhyon ang matanda. Takot na takot ang ating bida sapagkat wala daw siyang ibang paraan kundi depensahan ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang patayin ang matanda ay bigla na lang lumitaw ang system na nagsabi na ang kanyang external art ay tumaas. Nang makita niya ito ay parang baliw na tumatawa ang ating bida sapagkat nag-level up daw siya sa pamamagitan ng pagpatay ng tao. Dahil dito ay napagtanto niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niya daw makamit ang max level para makabalik sa kanyang mundo. Mapunta tayo sa kasalukuyan. Siya si Cha Shinhyon, ang Supreme Sword Emperor. Ang payat at matakutin nating bida ay naging Supreme Sword Emperor sa mundo ng martial arts sa loob ng maraming taon. Habang nakatutok ang kanyang espada sa lalaki ay tinanong niya ito kung anong henerasyon ng demonic cult siya nabibilang. Hindi naman ito sumagot, ngunit napagtanto ni Shinhyon na ito ay 8th generation ng demonic cult. Sapagkat ang 6th at 7th generation daw ng demonic cult ay pinatay na niya. Dagdag pa ni Shinhyon na namamangha daw siya sa demonic cult sapagkat bumabalik pa rin ito makalipas ang ilang dekada. At matapos niyang magsalita ay pinugutan niya ito ng ulo. Nang makita ng lalaki ang kanyang ginawa ay sumugod ito sa kanya. Ngunit ang tira ay sobrang hina na mabilis niya lang iniwasan. At sa isang iglap lang ay hinawakan niya ito sa mukha sabay na sinabi na namamangha daw siya sa katapangan ng lalaki. Matapos niyang magsalita ay may malakas na aura ang kumalat sa paligid. Matapos niya ito gawin ay sinabi niya sa lalaki na kahit abutin man daw ito ng ilang taon ay wala siyang pakialam. Basta't bumalik daw siya kapag may natutunan na siyang bagong demonic art sapagkat ang lalaki na daw ang sunod na demonic cult leader. Kinagabihan matapos ang digmaan, napaupo na lang ang ating bida sa tabi ng puno habang iniisip kung paano niya maaaliw ang kanyang sarili. Napatanong din siya sa kanyang sarili na kung gagawa ba siya ng evil sect na may Supreme Martial Master. Dagdag pa niya na nakakawalang gana na daw ang lahat. Sa kanyang pag-iisa ay napalingon ng ating bida sa magandang buwan sabay na sinabi na 140 years na rin daw ang lumipas nang mamuhay siya ng walang sigla. Sa loob ng 140 years ay hindi na niya maalala ang mga mukha ng mga mahal niya sa buhay. Dagdag pa niya na para sa kanya ang langit ay hindi kailanman umiral sa kanyang buhay dahil namumuhay daw siya sa impyerno araw-araw.
Dahil dito ay napagdesisyonan ng ating bida na tapusin na ang lahat. Sa kanyang pag-iisip ay biglang lumitaw ang system sa kanyang harapan. Nasa saad sa system na ang kanyang external at internal arts ay level 50 max. Nasa saad din na nakuha na ni Shinhyun ang final level na deity ascension kaya naman makakabalik na daw siya sa Earth. Nang makita niya ang mga nakasulat sa system ay tumawa na lang siya sabay na sinabi na baka naawa na ito sa kanya sapagkat napagdesisyonan na niyang sumuko na o kaya naman minamaliit siya. Makalipas ang ilang segundo ay nababalot ng kakaibang enerhiya ang ating bida. Habang sinasagawa ang pagbabalik sa Earth ni Shinhyun ay naaalala niya ang kanyang pamilya. Ngunit sa haba ng panahon ay baka raw patay na ang mga mahal niya sa buhay kaya naman nawala na daw siya ng sigla para bumalik pa sa Earth. At ang tanging gusto niya na lang daw ay maghiganti kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Ang galit ni Shinhyun ay lumilikha ng malakas na pagsabog. Paulit-ulit niyang sinabi na papatayin niya daw kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Kahit na san ka man wika ni Shinhyun ay sisiguraduhin niya daw na papatayin niya kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Matapos niyang magsalita ay makikita sa buong paligid ang malakas na enerhiya kasabay ang malakas na pagsabog. Si Supreme Sword Emperor Cha Shinhyun sa loob ng 140 years sa mundo ng martial arts ay makakabalik na sa Earth. Taong 2011 sa Earth bago maaksidente si Shinhyun. Ang babae ay nagsalita na ang kinakatakutan ng lahat ay malapit nang dumating. Kaya naman kailangan daw umunlad ng mga tao para labanan ang mga bangungot na ito at ang ibinigay daw na blessing ay hindi dapat masayang. Sa kabilang banda naman ay ang lalaki na nakangiti sabay na sinabi na magsisimula na daw ang hinihintay ni Cha Shinhyun. Sa Korea taong 2025 sa loob ng Red Wolf Dungeon. Ang babae ay nagpakawala ng archer skill na strong arrow. Dahil sa kanyang ginawa ay naligtas niya ang kanyang kasamahan. Siya ang team leader na si Cha Yun-sol. Sinabi ni Cha Yun-sol na umalis na daw sila habang pinupuri siya ng kanyang kasamahan. Ngunit sa isang iglap lang ay hindi niya namaalaya na may halimaw na pala sa kanyang likuran. Dahil sa dami ng Red Wolf ay wala nang magawa si Cha Yun-sol kundi pagmasdan na lang ang kanyang kasamahan. Sinabi ni Cha Yun-sol sa kanyang isipan na nawawala na daw siya ng mana at kung magpatuloy pa ito ay mamamatay na siya dahil sa dami ng halimaw. Habang nag-iisip siya ng plano ay bigla na lang tumakbo ang kanyang kasamahan. Bilang team leader ay sinigawan niya ito para bumalik ngunit iniwan na siya ni So Jong-hyun. Si So Jong-hyun ay patuloy sa pagtakbo habang pinagmamasdan ang kanyang kasamahan na kinakain ng Red Wolf. Sinabi niya sa kanyang sarili na mali daw ang kanyang desisyon na bumuo ng party kasama ang mga insekto niyang kasamahan. Sa patuloy niyang pagtakbo ay narating niya ang lagusan papalabas ng gate. Ngunit mula sa malayo ay pinakawalan ni Cha Yun-sol ang kanyang arrow. Si Cha Yun-sol ay galit na galit habang papalapit kay So Jong-hyun. Sinabi naman ni So Jong-hyun na natutuwa daw siya na ligtas ang kanilang team leader ngunit huwag daw muna siyang magalit. Hindi naman ito pinakinggan ni Cha Yun-sol kaya naman hinawakan niya ito sabay na sinabi na dahil kay So Jong-hyun ay namatay ang lahat. Galit naman na sinabi ni So Jong-hyun na wala siyang pakialam at ang importante ay ang makalabas daw siya ng buhay. Napangiti naman si Cha Yun-sol sa sinabi ni So Jong-hyun sabay na sinabi na wala ng saysay para makipag-usap pa sa basura. Dagdag pa ni Cha Yun-sol na kapag malaman ng ama ni So Jong-hyun ang ginawa ng kanyang anak sa loob ng gate ay hindi ito magbubulag-bulagan pa. Pagkatapos niyang magsalita mula sa likod ay ginamit ni So Jong-hyun ang fighter skill na Stone Crusher. Dahil sa mabilis na pag-atake ay hindi ito namaalaya ni Cha Yun-sol kaya naman tumilapon siya ng malakas. Nilapitan siya ni So Jong-hyun at habang hawak sa buhok ay sinabi nito na naiinis daw siya kapag naririnig niya na pinupuri si Cha Yun-sol. Dagdag pa ni So Jong-hyun na kung gusto talaga sumikat ni Cha Yun-sol ay tutulungan niya ito. Sasabihin daw niya sa lahat na dahil sa kapabayaan ng kanilang team leader na si Cha Yun-sol ay naubos ang kanyang kasamahan. Nakangiti pa ito habang naghahandang patayin si Cha Yun-sol. At gamit ang kanan niyang kamay ay naglalabas ng malakas na enerhiya. Ngunit bago pa man magawa ang masama niyang balak ay may malakas na kidlat na mula sa taas ang bumagsak sa lupa.
Ang kidlat na mula sa taas ay si Cha Shinhyun, ang ating bida na matagumpay na nakabalik sa Earth. Dahil sa tagal ng panahon bago siya makabalik sa Earth ay tumawa siya ng malakas habang binibigkas na ang gantimpala na kanyang natanggap pagkatapos makamit ang max level ay ang pagbalik niya sa Earth. Ngunit ang masayang ngiti ay biglang nag-iba, sabay na sinabi na papatayin niya daw kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Sino ka, tanong ni So Jong-hyun sa kanya. Dagdag pa niya na kung sorcerer ba ang ating bida. Ngunit anumang sabihin ni So Jong-hyun ay hindi niya ito pinansin. Bagkus pinuntahan niya si Cha Yun-sol na nawala ng malay. Dahil nakita daw ni Shinhyun ang kanyang ginawa, bigkas niya sa kanyang isipan ay wala na daw siyang pagpipilian kundi patayin ang ating bida. Sa kabilang banda naman ay si Shinhyun na abala sa pagtingin ng kalagayan ng babae, ngunit ang pumukaw ng husto sa kanyang atensyon ay ang suot na kwentas ng babae na parang pamilyar. Habang abala ang ating bida ay agad na sumugod ang tanga na si So Jong-hyun. Ngunit hindi pa man nakakabitaw ng tira ay napaatras na ang tanga na si So Jong-hyun dahil sa malakas na enerhiya na nagmumula kay Shinhyun. Si Shinhyun ay nagpapalabas ng malakas na enerhiya na naging dahilan ng pagbiyak ng lupa. Nang makita ito ni So Jong-hyun ay kinabahan na siya. Sinabi naman ni Shinhyun na alam niya ang bawat galaw ni So Jong-hyun. Dagdag pa ng ating bida na kung tinanong ba ng tanga ang kanyang pangalan kanina. At nagpakilala naman ang ating bida na siya si Cha Shinhyun, ang Supreme Sword Emperor. Matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan ay bigla na lang siya nasa harapan ng tanga. At gamit lang ang kanyang hintuturo ay naging dahilan ng malakas na bagsabog. Sa lakas ng tira na kanyang ginawa ay hindi na makita pa si So Jong-hyun. At sinabi ni Cha Shinhyun na siya ang nakakatandang kapatid ni Cha Yun-sol. Bumalik tayo sa nakaraan na kung saan si Cha Yun-sol ay bata pa na umiiyak dahil gusto niyang pumunta sa amusement park. Ngunit sinabi ng kanyang ina na malapit na daw dumilim. Nilapitan siya ng kanyang kapatid na si Cha Shinhyun, sabay na sinabi na kung magiging makulit daw sila ay mahihirapan ang kanilang magulang. Sinabi naman ng batang si Cha Yun-sol na kapag umuwi daw sila sa kanilang bahay ay hindi na niya makikita ng madalas si Cha Shinhyun sapagkat base sa sinabi ng kanilang ina na magiging abala daw ang kanyang kapatid sa pag-aaral. Sinagot naman ito ni Shinhyun ng masayang ngiti, sabay na sinabi na alam niya kung gaano nag-aalala si Cha Yun-sol, ngunit uuwi rin daw siya sa kanilang bahay para makita si Cha Yun-sol at pupunta daw sila sa amusement park. Sa kanyang sinabi ay ngumiti si Cha Yun-sol. At ang magkapatid ay masayang umuwi kasama ang kanilang magulang. Ngunit ang masasayang alaala ay biglang nawala dahil sa isang aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang magulang. Ang pagkamatay ng kanilang magulang at pagkawala ng kanyang kapatid ay sinabi ni Cha Yun-sol sa kanyang sarili na kasalanan niya ang lahat. At kung hindi niya daw pinilit na pumunta sila sa amusement park ay hindi daw sana mangyayari ang aksidente. Mabalik naman tayo sa kasalukuyan na kung saan ginagamot ng ating bida ang kamay ng kanyang kapatid. Dahil sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng malay si Cha Yun-sol. Sinabi naman ni Shinhyun na ginamaw niya si Cha Yun-sol gamit ang kanyang ki. Dagdag pa niya na sa ngayon ay mahihirapan daw ito gumalaw dahil sa tindi ng tinamong pinsala. Napatanong naman si Cha Yun-sol kung sino ba ang lalaki sa kanyang harapan. Sumagot naman si Cha Shinhyun na sa tagal ng panahon ay hindi mo na talaga ako makikilala. At ngayong malaki ka na, wika ni Cha Shinhyun, ay hindi nakita kayang ilagay sa aking likod. Nang marinig ito ni Cha Yun-sol ay naalala niya ang kanyang kapatid at ang kwentas na binigay nito sa kanya. Naiyak na lang si Cha Yun-sol sabay na tinanong kung saan ba siya pumunta. Niyakap naman agad ni Cha Shinhyun ang kanyang kapatid sabay na sinabi na magiging ayos na daw ang lahat. Ngunit agad naman siyang tinulak ni Cha Yun-sol sabay na tinanong kung ano ang nangyari sa tanga na si So Jong-hyun. Sumagot naman si Cha Shinhyun na kung hinahanap daw niya ang lalaking umatake sa kanya ay wala na itong buhay. Sa lakas na pag-atake ng ating bida ay hindi naman natunaw ang katawan ng tanga. Napatanong naman si Cha Yun-sol sa kanyang kapatid na kung pinatay niya ba si So Jong-hyun, na sinagot naman ni Cha Shinhyun ng oo sabay na tinanong kung meron bang problema. Matapos niyang magsalita ay agad naman siyang sinipa ni Cha Yun-sol sabay na sinabi na kailangan na daw nilang umalis. Makalipas lang ang ilang oras ay nasa labas na sila ng gate.
Habang nasa loob ng bahay na tinitirahan ni Cha Yun-sol ay tinignan ni Cha Shin-hyun ang paligid sabay na sinabi na sa tagal ng panahon ay wala pa rin pinagbago ang kanilang bahay. Ngunit si Cha Yun-sol ay nababahala sapagkat si Director So Kang-jin ay hahanapin daw sila. Si So Kang-jin ay ang director ng Dawn Guild at ang ama ni So Jong-hyun na pinatay ng ating bida. Kilala din si So Kang-jin bilang isang bayulente sapagkat nabibilang siya noon sa isang gang. Ang isa pa sa nakakabahala ay isa ito sa 11 high-rank hunters sa bansang Korea. Sinabi din ni Cha Yun-sol na sa ngayon ay alam na ni So Kang-jin ang nangyari sa kanyang anak at dahil siya lang daw ang tanging nabuhay ay pagbibintangan siya nito. Yan lang ba ang kinakatakot mo, wika ni Cha Shin-hyun? Sapagkat napakasimple lang daw ng solusyon dahil papatayin niya na lang din raw si So Kang-jin. Dagdag pa niya na siya ang Supreme Sword Emperor na si Cha Shin-hyun habang kinukurot sa mukha ni Cha Yun-sol sabay na sinabi kung magsasalita dapat siya ay dapat totoo. Dahil una sa lahat si So Kang-jin daw ay level 50 pataas. At ang pangalawa daw ay ang pangalan na Supreme Sword Emperor ay pangbata at ang tunaw kung paano daw magsalita si Cha Shin-hyun ay kakaiba. Dagdag pa niya na nawala ang kanyang kapatid ng 14 na taon at bumalik na parang may sakit sa utak. Hindi niya na daw alam kung ano ang gagawin sapagkat ang kanilang magulang ay patay na. Nasaan ka ba ng mga oras na ikaw ay nawala, tanong ni Cha Yun-sol sa kanya. Kung sa tingin mo kakaiba ang aking pananalita, wika ni Cha Shin-hyun, ay dahil daw nanirahan siya sa lugar na tinatawag na Murem. Mahirap daw ipaliwanag ang lahat ngunit kailangan niya daw malaman ang mga nangyayari sa mundo. Kaya naman tinanong niya ang kanyang kapatid na kung ano ang hunter at guild. At kung ang mundo ay mayroon din daw mga konsepto ng level. Sa mga narinig ni Cha Yun-sol ay pinatigil niya ang kanyang kapatid sa pagsasalita sapagkat sisubog na daw ang kanyang ulo dahil sa mga kaganapan. Kaya naman pag-uusapan na lang daw nila ang lahat sapagkat may importante pa daw siyang gagawin. Saan ka ba pupunta, tanong ni Cha Shin-hyun na sinagot naman ni Cha Yun-sol na pupunta daw siya sa Dawn Guild. Pag-alis ng kanyang kapatid ay nag-ikot-ikot muna siya sa kanilang bahay. Gaya ng dati ay walang pinagbago ang paligid, wika ni Cha Shin-hyun. Dahil sa sinabi ng kanyang kapatid tungkol sa kanyang pangalan na Supreme Sword Emperor ay napaisip siya na magiging malakas ang tao kapag namuhay ng mag-isa ng matagal na panahon. Sinabi din ng ating bida na sa tagal niyang nawala ay kailangan niya daw maging mabuting kapatid na hindi niya nagawa sa tagal ng panahon. Dagdag pa niya na ang una ay kailangan niya daw hanapin si So Kang-jin. Ngunit sa kanyang pag-iisa ay nakaramdam siya ng ibang tao sa paligid. Mula sa labas ng kanilang bahay ay nakangiti pa ang tanga sabay na tinulak ang pinto ng bahay. Pagpasok ng mga tanga ay tinanong nila kung nasaan si Cha Yun-sol. Ang lalaki sa kanyang harapan ay si So Kang-jin, ang director ng Dawn Guild. Sa kabilang banda naman ay si Cha Yun-sol na patungo sa head office ng Dawn Guild. Ngunit si Cha Yun-sol ay kinakabahan sapagkat kung pumunta daw siya sa Dawn Guild ay baka dakpin siya agad. Sa kanyang pag-iisip kung saan siya hihingi ng tulong ay biglang may tumawag sa kanya. Mula sa kanyang likod ay si Lee Ji-hae, ang Vice Guild Leader ng Dawn Guild. Napatanong si Lee Ji-hae kay Cha Yun-sol na ang kanyang pag-aakala ay nasa loob siya ng gate kasama si So Jong-hyun. Si Lee Ji-hae ay ang isa sa 4 na pinakamalakas na hunters sa South Korea. Kilala din siya bilang tapat at patas, ngunit siya ang tao na mahirap mahulaan kung ano ang iniisip. Sinabi ni Cha Yun-sol sa kanyang isipan na wala na siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Lee Ji-hae. Bumalik naman tayo sa ating bida na kaharap ang 3 tanga. Tinuro niya si So Kang-jin sabay na tinanong na kung tinuruan ba siya ng kanyang ina na sirain ang pinto kapag papasok sa ibang bahay. Dahil sa kanyang sinabi ay nagalit ang isang tanga na pinigilan naman ni So Kang-jin. Sinabi ni So Kang-jin na wala siyang pakialam kay Cha Shin-hyun sabay na tinanong kung nasaan si Cha Yun-sol. Sumagot naman ang ating bida na kung hinahanap mo ang pumatay sa iyong anak ay ako yon. Dahil sa kanyang sinabi ay nagalit si So Kang-jin at habang sumisigaw ay nagpapalabas ito ng malakas na enerhiya. Sa pinakita na kapangyarihan ni So Kang-jin ay natutuwa pa si Cha Shin-hyun.
At habang abala ang dalawa sa kanilang laban ay sa kabilang banda naman ay si Lee Ji-hai na nagsabi na gusto niya daw makita ngayon si Cha Shin-hyun. Habang nasa taas ay napaisip si Cha Shin-hyun na kakaiba daw ang kapangyarihan ni So Kang-jin. Kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ito ba ang abilidad ng hunter. Dahil gaya daw ni So Jong-hyun ay gumagamit din ito ng kakaibang kapangyarihan kaya naman maganda daw ito para sa kanyang pananaliksik. Si So Kang-jin naman mula sa baba ay ginamit ang kanyang warrior skill na consecutive strike. Sa kabila ng malakas na pag-atake ay kalmado pa rin ang ating bida. Ngunit sa kanyang pag-atake ay kinagulat ni So Kang-jin nang makita niya na ang kanyang tira ay hinarang lang ni Cha Shin-hyun gamit ang isang kamay. Sinabi ni Cha Shin-hyun na namangha daw siya sa pinakitang lakas ni So Kang-jin. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaban ay mula sa likod ay sumugod ang dalawang tanga. Ngunit itinulak ito palayo ni Cha Shin-hyun sabay na sinabi na huwag siyang istorbohin. At mula sa baba ay ginamit ng isang tanga ang kanyang wizard skill na fireball habang ang dalawa ay natutuwa sapagkat tapos na daw ang laban. Habang nababalot ng apoy ang katawan ng ating bida ay sumugod ang tanga gamit ang buo niyang lakas. Ngunit sa kabila ng apoy sa katawan ni Cha Shin-hyun ay nakangiti pa siya habang hawak ang armas ng tanga. At gamit ang kanyang kamay ay sinira niya ang matalim na espada sabay na sinabi na ang lakas na pinapakita ng mga tanga ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Matapos niyang magsalita ay nagpalabas siya ng malakas na enerhiya na kumalat sa buo niyang katawan. Nang mapagtanto ng tanga na sobrang lakas ng ating bida ay napaisip na lang siya na kung sino ang lalaki sa kanyang harapan. Si Cha Shin-hyun naman mula sa kanyang isipan ay napaisip na ayon daw sa sinabi ng kanyang kapatid ay 14 na taon pa lamang siya nawala. Ngunit ang nakakapagtaka daw ay ang tatlo sa kanyang harapan ay nasa martial master level na kung ikukumpara sa mundo ng Merim. Ang ganitong kakayahan daw ay nakukuha lang mula sa araw na ikaw ay mabuhay at nangangailangan rin daw ng 1,000 years na pagsasanay. Ngunit sa 14 years lang daw ay nakamit na ito ng mga tanga na tinatawag na hunters. At ang isa pa daw ay si So Kang-jin na ang lakas ay may kukumpara sa Supreme Peak Martial Master. Ngunit ang kanilang lakas wika ni Cha Shin-hyun ay hindi daw maihahalin tulad sa 10 Martial Master na kanyang tinalo. Base sa kanyang narinig wika ni Cha Shin-hyun ay hindi daw siya kasama sa Jangho ranking na kung saan nilalagay ang pangalan ng pinakamalalakas na martial master sa mundo ng Merim. At habang papalapit ang 10 martial master ay sinabi ni Cha Shin-hyun na kukunin daw niya ang pinakamataas na rank at sisimulan niya daw muli ang ranking. Matapos ang paglalaban ng pinakamalalakas sa lahat ay nanatiling buhay ang ating bida sa mundo ng Merim. Sa kabilang banda naman ay si Cha Yun-sol kasama si Lee Ji-hai patungo sa kanilang bahay dahil nais daw makita ni Lee Ji-hai si Cha Shin-hyun. Napaisip si Cha Yun-sol na hindi daw niya alam kung kakampi ba si Lee Ji-hai o kalaban ngunit wala na daw siyang magagawa dahil base sa sinabi ni Lee Ji-hai ay tutulungan daw siya nito kapag nakita niya si Cha Shin-hyun. Sa kanyang pag-iisip ay napatanong si Lee Ji-hai kung ilang taon na ba nawala si Cha Shin-hyun. Sumagot naman si Cha Yun-sol na nawala ang kanyang kapatid noong 2011 kaya naman sa ngayon ay 14 na taon na daw ang lumipas. Nang marinig ito ni Lee Ji-hai ay kinabahan siya sabay na sinabi sa kanyang isipan na ang 14 years sa Earth ay katumbas ng 140 years sa Merim kaya naman hindi niya daw alam kung gaano nakalakas si Cha Shin-hyun. Napatanong din si Lee Ji-hai kung anong klaseng tao si Cha Shin-hyun. Sinabi naman ni Cha Yun-sol na ang kanyang kapatid ay mabait at masipag mag-aral. Dagdag pa niya na matalino daw ang kanyang kapatid at kapag may sinimulan itong gawin ay kailangan niya daw itong tapusin. Bumalik naman tayo sa ating bida na kung saan itinuro niya ang isang tanga sabay na inutusan na gamitin ang kakaibang kapangyarihan na kanyang nakita. Ngunit mula sa likod ay umatake ang isang tanga na sinalubong naman ang kamao ng ating bida. Dahil na rin sa takot ay nagpalabas ang tanga ng kanyang skill sabay na ginamit kay Cha Shin-hyun. Hindi naman natuwa si Cha Shin-hyun sapagkat sobrang hina daw nito kumpara sa Northern Sea Ice Palace. Sapagkat kung gagamit daw ng Ice Palace ay dapat ganito kalakas. Dahil sa kanyang ginawa ay nagyelo ang buong katawan ng tanga habang ang isa naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil na rin sa takot ay napatakbo ang tanga.
Ang hindi niya alam ay nababalot ng barrier ang paligid kaya naman gamit ang daliri ng ating bida ay naging dahilan ng pagkabutas sa ulo ng tanga. Sa mga nasaksihan ni So Kang-jin ay kinakabahan na din siya. Sinabi ni Cha Shin-hyun na sa oras ng laban ay hindi raw dapat tumakbo dahil hindi mo na makikita ang pag-atake ng iyong kalaban. Si So Kang-jin ay kinakabahan habang napapaisip na imposible naman daw na isang wizard ang ating bida dahil sa taglay nitong lakas na kanyang pumatay gamit lang ang isang daliri. Dagdag pa ni So Kang-jin sa kanyang isipan na sa lakas daw ng mga pag-atake ay hindi man lang nasira ang bahay. Kaya naman sinabi niya kay So Kang-jin na alam daw ng ating bida na paparating sila kaya naghanda na ito. Sumagot naman si Cha Shin-hyun na ginamit niya ang kanyang mind sword sa buong bahay dahil matagal na rin daw na umuwi siya kaya naman hindi niya daw papayagan na guluhin ito ng mga tanga. Mahirap man daw na intindihin ang kanyang sinasabi ngunit sa oras daw na pumasok ang mga tanga sa bahay ay pumasok na din sila sa teritoryo ni Cha Shin-hyun. Matapos niyang magsalita ay nagpalabas si So Kang-jin ng malakas na enerhiya sabay na sinabi na hindi daw siya papayag na mamatay. Matapos niyang magsilat ay sumigaw siya ng malakas sabay na ginamit ang kanyang Berserker Burst. Sa nasaksihan ni Cha Shin-hyun ay kalmado lang siya sabay na sinabi na dahil daw sa ginawa ni So Kang-jin na pagpataas ng lakas ay baka mawalan ito ng buhay. At sa isang iglap lang ay sumugod si So Kang-jin na parang wala sa matinong pag-iisip. Ang bawat pag-atake ay mabilis namang naiiwasan ni Cha Shin-hyun. Sa patuloy nilang paglalaban ay kinuha ni Cha Shin-hyun ang putol na espada sabay na sinabi na papakitaan niya daw ito ng respeto. At mula sa kanyang kinatatayuan ay sumugod siya kay So Kang-jin na naging sanhi ng pagdugo ng katawan. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na nakapagsalita pa si So Kang-jin. Matapos niyang patayin si So Kang-jin ay sinabi ni Cha Shin-hyun na dapat daw ito magsaya sapagkat yun daw ang tira ng Supreme Sword Emperor. Makalipas ang ilang sandali matapos ang kanilang laban ay dumating na ang dalawa. Habang nasa labas ay napatanong si Cha Yun-sol na kung bakit bukas ang pinto ng bahay. Pagpasok niya ay nadatnan niya si Cha Shin-hyun na naglilinis ng dugo sa sahig. Ngunit huwag daw mabigla wika ni Cha Shin-hyun sapagkat isa lamang daw itong kasiyahan sa kanilang bahay na hindi naman pinaniwalaan ni Cha Yun-sol. Si Cha Yun-sol ay galit na galit sapagkat sa pag-uwi daw ng kanyang kapatid ay nagsanhi agad ito ng gulo. Sinabi naman ni Cha Shin-hyun na ang katapangan na ipinapakita ni Cha Yun-sol ay magiging pinakamalakas ito sa Murem. Sa kanilang pag-uusap ay pumukaw sa kanyang pansin si Lee Ji-hae.